Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinion itong article na na-publish sa Politico. Tungkol ito sa mass resignations ng cabinet members ng Marcos administration. Ngayon, lumalabas, halos marami ang na-retain, kakaunti ang inalis, ang iba na-promote, ang iba na-recycle. Ito, ang ganda ng title ng Politico article. Bagong luma. Ano yan? Luma na bago. Bagong luma. One out, two promoted, two recycled in Marcos revamp. And all the rest retained. Grabe. President Marcos Jr. much anticipated cabinet revamp is off to an underwhelming start. Off yung palpak ba? Off to an underwhelming start with only one secretary officially booted out, while two others were reassigned to cushy new posts and two lieutenants promoted to full-fledged secretaries. As at a press conference on Friday, May 23, Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that Energy Secretary Rafael Lotilla will take over the reins of DNR, replacing Maria Antonio Yolo Loizaga. Ayan, officially out na si Loizaga. Bersamin said Loizaga failed to meet the President's expectations. Underperform siguro ang tawag dyan. Kasi kung may expectations ang presidente and you do not perform, ang messaging is underperformance is not going to be allowed. O, yan. Underperformance. Okay. Good. Housing Secretary Jerry Cozar has been reassigned as Presidential Advisor for Pasig River Development, a role that still carries the rank of secretary. O, di parehas lang. Taking over his post at the Department of Human Settlements and Urban Development is his Undersecretary Jose Ramon Ping Aliling. Meanwhile, Department of Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro will succeed Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, who has been named Philippine Permanent Representative to the United Nations. Wow! Mas matindi ito. Promotion ito para kay Secretary Manalo. United Nations na yan eh. Permanent Representative. Okay. Politico had earlier reported the expected appointments of Aliling and Lazaro prior to Bersamin's announcement. Ang galing ng Politico ha. Bersamin added that more changes are expected in the coming days as Marcos continues to evaluate his cabinet performance and names new appointees. Okay. So ito ang mga na-retain, Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung lahat na members ng economic team na-retain din. Finance Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amina Pangandaman, Trade and Industry Secretary, nakalimut ko na, National NEDA, Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at yung Special Advisor on Entrepreneurship, something like that, Economic Development. 5, retain lahat. So, sabi nga ni Crescent Laureta Chu, yung kanyang latest post is lumalabas na nagmumukhang mahina si Presidente. Ganon din ang sabi ni Professor Malu Tikia. Bakit dinaan pa? So, as of now, isa pa lang talaga ang officially voted out nang sabi magpapahinga. DNR Secretary. Now, yung sinasabi nila na ang rason na bakit pinaparesign, tinatanggal dahil daw sa pagkatalo nila sa eleksyon.
Ano ba talaga ang dahilan na natalo ang alyansa sa eleksyon? Dahil ba sa performance ng mga cabinet secretaries? To me, it's not. Ang dahilan bakit sila natalo, dapat i-acknowledge nila yung impeachment ni BP Sara at saka yung kidnapping kay PRRD, yung dinala sa ano. Mismo na si Congressman Toby Chanko ang nag-reveal sa mga media interviews niya na noong wala pa yung impeachment ni BP Sara, malakas ang survey ratings ng alyansa, lalo na sa Mindanao. Siyam ang pumapasok. Kaya lang after the impeachment at sinundan pa ng kidnapping kay PRRD, wala na, nasiro na sila. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni Congressman Toby Chanko. Kasi nagbigla ako, bakit wala na silang rally sa Mindanao? Minsan lang nag-rally, February 15, after Valentine's Day sa Carmen Davao del Norte. February 5 yung impeachment. Sinubukan nila nagpunta. Talagang very dismal ang performance nila sa rally na yun, kaya hindi na sila nagbalik. Yun ang dahilan, kaya natalo sila sa eleksyon. Gusto nilang bumawi sa taong bayan. Kahit palitan mo pa lahat ang mga sekretaris. Kung, sabi nga ng isa kong kaibigan, General, ang korupsyon, nandyan man sa level ng regional directors. Sabi niya, agree. Kahit sino pang ilagay mo dyan, ang korupsyon na naka-entrench na dito sa regional level. So, tapos, ang problema natin, sabi nga ni Senator-elect Ping Lacson, na sana ang presidente wag lang doon sa resignation magtuon. Dapat gamitin din niya ang kanyang persuasive powers para matigil ang insertions, matigil ang mga pork barrel sa Congress, lalo na sa House of Representatives, dahil dyan tayo nahirapan. It's deadly virus, sabi niya, yung nangyari sa GAA 2025, yung mga dami nilang pork barrel insertion nila, most corrupt budget in history. Kaya, pag hindi marindahan ng Pangulo, yung pinsan niya, wala. Ayuda, tuloy-tuloy pa rin. Wala. Kahit anong gawin ninyong pagpalit-palit ng mga sekretaris, to me, ang taong bayan, maghihinanakit pa rin sa gobyerno at mag-ready na kayo by 2028 dahil ibubuhos na naman ang taong bayan ang kanilang pagka-dismaya sa gobyernong ito. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding dahil ang sweldo po natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ron mo na po ni ang nang kinahanglan og tabang ug mo na ni makita sa gawas nga bahin sa iyang balay, sa iyang atop o kagubaon na gyud. Ayo, Dayon, maing udto. dito sa ana ang buslot sa among balay. Ano siya? Mga dako na gid kayo. Bisi. Og karon manguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og sen lansang pako plinsen. Manguha na gyud mi. Og pila na ni katuig ang inyong balay? 5 na. 5 pa katuig. Oo. Og karon unsa imong masulti nga matagaan na ka og sen lansang pako plinsen? Pasalamat mi sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video sa nag-sponsor ani. Oo. Dili gyud mi kabalay kung dili mi tabangan sa among pagbalay tungod kay lisod among pagpuyo. So pila day mo kapuyo din ani?
Upat, duha akong anak. Ay duha imong anak. So unsa day inyong panginabuhian? Kung di may makamuso, di yun may makakaon. O di sad may makabalay kung wala ang tabang Oh. para sa atop. So gamuso lang ang imong bana. O So dili gyud mo kakaon kung dili may makamuso. dili mo makamuso. Sa isa ka semana kapila siya magmuso pod imong bana. Usay, isa kasman, usay, kaisara, usay na asad ikaduha. Ay. So salamat kaayo. Masarap.